ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo'y nasa huling madaling araw na ng ating simbang gabi o ng ating Misa de Aguinaldo. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa siyam na madaling araw. Patuloy tayong nagninilay, patuloy tayong nagpapasalamat sa Panginoon. Ngayon din ay ang ika-4 na linggo na ng panahon ng Adbyento. Isang tulog na lang, Pasko na. Kaya patuloy tayong magnilay, upang maging marapat tayo sa pagdiriwang na ito. Pagsisihan po natin ang ating mga pagkukulang at humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Dahil makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal, upang kami nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkatawan tao ng anak mo, ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay sa tulong ng Panginoon. Hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing yon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako sa lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ang nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambayanan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambayanan, ang iyong kahariay, hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwit-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ako ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, kalawang pagbasa. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang yan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil
upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng yan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ay marunong sa lahat. Sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulmihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawaging mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at dililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi makapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang umaga ho sa inyong lahat. Gising pa ba yung katabi mo? Huling araw na, gisingin mo, hoy, gising. Ilan na ho ang nakasyam, nakakompleto. Palakpakan ho natin. At sa naka-8 pababa, very good pa rin. No? Palakpakan din natin. Ngayong araw po ang huling araw ng ating simbang gabi. At ngayon din ang huling linggo ng panahon ng Adbyento.
Sabi nga, isang tulog na lang, Merry Christmas na. Sa huling araw na ito, bumabalik tayo sa kwento kung saan nagsimula ang lahat. We go back to where it all started. We go back to the story of the Annunciation. Binabalikan natin yung kwento ng pagdalaw ng Anghel Gabriel kay Maria. At kung paanong tumugon si Maria na maging ina ng Diyos. Narinig natin noong ibinalita ng Anghel Gabriel nang may kagalakan na si Maria ay magiging ina ng Diyos. Nagulat si Maria. Hindi niya alam ang mangyayari sa kanya. Pero sa kabila nung hirap na maging ina ng Diyos, narinig natin yung matamis na oo ni Maria at siyang naging hudyat ng ating Pasko. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Anghel Gabriel kay Maria, narinig natin, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod ng Diyos at sumasa iyo ang Panginoon. Angel Gabriel told Mary, Hail Mary, you are full of grace and the Lord is with you. What a beautiful words from Angel Gabriel. Masarap pakinggan yun. Kung ikaw kaya ang sabihin, Hail one, you are full of grace. The Lord is with you. Talaga namang lulundag yung puso mo dahil sinasabi sa iyo na ikaw ay punong-puno ng pagpapala dahil sumasa iyo ang Panginoon. Sa pananalitang iyon ng Anghel Gabriel, nagulumihanan si Maria. For she did not understand of what sort of greeting it might be. Siguro sinasabi ni Maria, bakit mo ako binati ng ganito? Ano ang meron? Ano yung bating ito? Tungkol saan itong bating ito? Bukod kang pinagpala, kalugod-lugod ka, Maria. But if we look into the life of Mary, Mary was indeed full of grace. Si Maria, punong-puno talaga ng pagpapala simula pa lang. Bakit? Because she was born without original sin. Pinanganak si Maria na walang original na kasalanan. Dahil plano ng Panginoon, may matinding plano ang Diyos para kay Maria. Ikalawa, pinagpala si Maria dahil sa dinami-dami ng babae nung panahong iyon, siya ang piniling maging ina ng Diyos. What a privilege to be the mother of God. Third, she is blessed because Mary is with Jesus from womb up to the foot of the cross. Mapalad si Maria dahil simula, kapiling na niya si Jesus. Mula sa sinapupunan niya hanggang sa paanan ng krus. Kahit nahihirapan ng Panginoon, alam ni Maria mapalad siya dahil sinamahan niya si Jesus doon sa hirap ng krus para lang sa ating lahat. Pinagpala. Pag-usapan natin yung pinagpala. Sino ba ang mga pinagpala? Sino ba yung mga sinasabing full of grace? Paano mo masasabing pinagpala ka? Tingnan mo yung katabi mo. Full of grace ba yan? Pinagpala ba yung katabi mo? O sawing palad? Lahat tayo pinagpala. Magandang tanong ito no? Sinasabi, ano ba ibig sabihin ng pinagpala? Sinasabi na, ang mga full of grace are those who have God in their life. Ang mga pinagpala daw ay yung mga taong sumasa kanila ang Panginoon.
Kaya pag sinabihan ka, sumaiyo ang Panginoon, ibig sabihin nun, pinagpala ka. Pero pag sinabi sa iyo, sumaiyo si taning, sawing palad ka. Magalak ka pag sinabihan ka, sumaiyo ang Panginoon. Because this person knows that you are with God. That God is in you. Na nakikita sa iyo ang Panginoon. Full of grace. Pagkapuno ng biyaya. Pagpapala. Magandang tanong ito. Saan ka puno? Saan puno ang buhay mo ngayon? Marami sa atin nakalulungkot. Ang buhay punong-puno ng galit. Marami sa atin, ang buhay punong-puno ng pride. Punong-puno ng sama ng loob. Punong-puno ng sarili. I am full of myself. Punong-puno ng yabang na magaling paminsan sa Diyos. Many of us are full of sins. Nakalulungkot. Meron bang magsasabi sa atin dito na ako, Father, punong-puno ng biyaya ng Diyos? Sana nga. Doon nga sana tayo. Baka merong magsabi dito, ako, Father, ngayon, I am full of wealth. Siguro masasabi mo, sana all. Punong-puno ako ng yaman. Sana all. Magandang tanongin din sa pagkamuno natin ngayong panahong ito, kamusta yung Pasko mo? Punong-puno na ba ang Pasko mo? Ano ang nagpapuno ng Pasko mo? What completes your Christmas today? Yung bonus mo, naubos na? Ano ang nagpapuno sa iyo? Yung mga regalong natatanggap mo? O yung mga regalong naibigay mo, sinabi mo, nakapamigay ako. Kaya punong-puno ang puso ko. Kahit maganda yung ibinigay ko, at ang iniregalo sa akin, sabon lang, okay lang yun. Dahil alam ko, punong-puno ako ngayong Pasko. Pero, yun ba talaga ang magpapapuno ng Pasko natin? Sana hindi lang yun. Sana tulad ni Maria, we are full of the presence of God. Puno tayo sa presensya ng Diyos. Bakit? Dahil kapag sumasayo ang Panginoon, madaling maunawaan ang mahirap maunawaan sa buhay. Dahil kapag sumasayo ang Panginoon, kakayanin mong tanggapin kahit mahirap tanggapin. Tulad ni Maria, kahit hindi niya nauunawaan na magiging ina siya ng Diyos, inunawa pa rin niya. Kahit alam niyang kakayanin ko bang maging ina ng Diyos, tinanggap niya. Dahil alam niya, punong-puno siya ng biyaya at hindi siya pababayaan ng Panginoon. Mga kapatid, yun ang ibig sabihin ng puno ka ng pagpapala. You can risk everything. You can do anything because you know that you are blessed. Ikalawa, sa Ebanghelyo, nung naramdaman ni Anghel Gabriel na tila nalilito na si Maria, nagugulimihanan na si Maria sa kanyang binalita sa kanya, sinabihan ng Anghel Gabriel si Maria, "Huwag kang matakot, Maria, sa mangyayari sa iyo." At inulit niya, dahil kalugod-lugod ka, huwag kang matakot. And these words is also speaks to us. Sinasabi rin sa atin ng kwentong ito na huwag tayong matakot.
We have many fears in life. Fears that paralyzes us and intimidates us. Meron akong kaibigan, ayaw matulog. Ayaw niyang matulog talaga. Sabi, takot akong matulog. Sabi ko, bakit ka takot matulog? Kasi takot akong mamatay. Sabi ko sa kanya, pag hindi ka natulog, lalo kang mamamatay. Marami tayong takot sa buhay. Sa punto ng buhay mo ngayon, ano yung kinakatatakutan mo? Ano yung kinakatatakutan mo ngayon? Yung bang katabi mo ngayon? Kinatatakutan mo? Yung mga alalahanin mo sa buhay? Yung mga bagay na hindi mo gusto? Yung ba ang kinatatakutan mo? Ano yung kinatatakutan mo ngayon? Takot ka lang magmahal? Kasi ayaw mo lang masaktan? Kasi maraming hindi na totoo, kaya ayaw mo lang magmahal. Sasabihin mo, ayoko lang magmahal. Yung 11 years ka, naghiwalay pa eh. Ayoko lang masaktan. Kasi marami nang hindi totoo. Hindi na lang ako magmamahal. But there is an antidote to fear. What is the antidote to fear? Faith. Kasi ang sabi ng Panginoon, sabi ng anghel na pinasasabi ng Panginoon, nothing is impossible to God. If you have faith, nothing is impossible to God. Sabi, di ba, kinuwento ng anghel, tingnan mo yung pinsan mo. Di ba? Si Elizabeth, alam mo na yung kalagayan niya, pero nagdalang tao pa rin. Dahil walang imposible sa Panginoon. Nothing is impossible to God. If we have faith. Sabi ni Anghel Gabriel kay Maria, walang hindi makapangyayari sa Panginoon. Mary faces, she do not understand, but she listens. Hindi nagreklamo at tumamalima sa nais ng Panginoon. Dahil nga walang imposible sa Diyos. Kalawang tanong ko sa inyo, what is impossible to you today? Ano yung sa tingin mong imposibleng mangyari sa iyo sa buhay mo? Na sinasabi mo, di mangyayari ito kasi suntok sa buwan kung mangyayari ito. Takot ka, sinasabi mo bang, hindi na ako magbabago. Hindi na magbabago itong asawa ko. Hindi na magbabago itong anak ko. Hindi na magbabago itong tsismosang kapitbahay ko. Hindi na magbabago yung nangyayari sa bansa natin. Wala nang pag-asa. Remember, nothing is impossible to God. Ganito na lang siguro ako, hanggang dito na lang ako. Di na ako magsusumikap. Remember, again, nothing is impossible to God. Habang buhay na lang kaya ako mag-isa? Habang buhay na lang kaya akong single? Again, remember, nothing is impossible to God. Baka paglabas mo dyan, biglang may kubindat sa'yo at matalisod ka. Sasabihin mo, ito na pala yung aking dawan. Nothing is impossible to God. Because our God is a God of surprises, not just a simple surprise, but a God of many surprises. Mga kapatid, the story of Christmas was filled with impossible things because nothing is impossible to God. Again, my dear brothers and sisters, the story of the Annunciation reminds us all that we are all blessed. Ikaw, ako, tayong lahat
pinagpala. Yung katabi mo ngayon, kahit aantok-antok yan, pinagpala yan. Lahat tayo pinagpala dahil punong-puno tayo ng biyaya ng Panginoon. Tinuturo din sa atin ng kwentong ito na harapin natin ang ating mga takot ng may pananampalataya. Katulad ni Maria, hindi nagpadala sa takot dahil alam niyang punong-puno siya ng pagpapala. Sabi mo kanina, puno yung Pasko ko. Hindi lang dahil sa regalo. Kasi ngayong Pasko, natagpuan ko na yung magmamahal sa akin. Sasabihin mo, hindi na po malamig, Father, yung Pasko ko ng 2023. Dahil naniwala ako na ako ay pinagpala. Kaya ako binagbigyan ng pagpapala ng Diyos. Bukas po, Father, sa Christmas Eve Mass, may ka-holding hands na ako sa misa. Dahil punong-puno ang Pasko ko. Masasabi mo, Father, yung pag-ibig ko ngayon, parang Coke. Noon 0, at minsan sakto. Pero ngayon, dahil alam kong pinagpala ako, hindi na dapat siguradong ang pag-ibig ko ay siya na mismo at walang kasalo. Kapag totoo yung pag-ibig mo, talagang magiging masaya yung buhay mo. Pag alam mong pagpapala ka, madaling magmahal eh. Kaya mong itaya yung sarili mo. Minsan meron akong sinabi rito sa misa, di ba? Sabi niya, ang totoong in love, kahit naglalaba ka, kahit naguhugas ka ng pinggan o naliligo ka, magpupunas siya ng kamay, makareply lang. Dahil walang busy sa taong ikaw ang priority. Kasi alam mo, pagpapala ka eh. Binabahagi mo yung pagpapala mo eh. Binabahagi mo yung pagmamahal mo eh. Hindi ka natatakot eh. Kahit masaktan ka, kahit maubos ka, alam mong merong mga taong sumaya. Ganon si Maria. Kaya mga kapatid, sabihin natin araw-araw, we are blessed. Even though I do have many problems, I'm still blessed. Bear that in your hearts, that we are all blessed. Tulad ni Maria, lahat tayo ay pagpapala. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, pinagpala ka dahil biyaya ka ng langit. Kaya mga kapatid, patuloy tayo na magnilay. Patuloy tayo magpasalamat dahil lahat tayo ay pagpapala. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso
at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesucristong ating manunubos. Sa bawat panalangin, Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkulin na aayon sa kagustuhan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapaghatid ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napababayaan, maramdaman nawa nila ang pagkalinga ng Panginoon sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor, at iba pang nangangalaga sa may mga karamdaman, gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok ng kanilang kinahaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama, tulad ni Maria. Dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang makatanggap namin ang buong sigla ang iyong dakilang anak. Niling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Kalugdan mo
Manalangin kayo mga kapatid, upang pag-aay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na mapuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang taos at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap siya sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Madaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gay mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunit
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kamang lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating ipahayag ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kasalanan ng
kasalangan ng sanlibutan, ipagkaloob mo. Ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, narito si Jesus ang kordero ng Diyos na siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad po tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang na may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparirito na noon ay inighihintay ng ating bumalik ngayon ay siya nawang magpapadal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, pakilusin sa pag-ibig ng puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kay lahat na makapangyarihan at mawaing Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ho ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa biyaya ng pagpapala ng Panginoon. Salamat sa Diyos.